Ay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito ang sitwasyon kung saan pagulo na ng pagulo. Palabo na ng palabo. No? Mula nang sabi ko nga sa inyo na mula nang pinalitan ito si Senator Rodante Marcoleta ng dalawa na si School Bukol at si Boy Tago, nagkaganito-ganito na ang investigasyon. Di ba? O ngayon, wala na magawa yung mga vlogger. Bakit? Wala na sila eh. Kung sabi ko nga sa inyo, laglag to ka na sila. Kumbaga, dito sa ipapakita ni Marcoleta ang ebidensya doon sa may dalawang magkatugma, ha? Sabi nila, binupuntos ng mga vlogger, ha? Hindi ko alam kung bayaran to mga to. Ang dami nila eh. Kasi may ano sila ngayon eh, may plan sila ngayon eh. Sinabi yan po na ating sa resource natin, pero hindi ko alam kung totoo to ha. Ipagpalagay nyo lang muna ng chismis to. Pero at least malaman nyo yung sinabi niya. Ito, ang plano ganito. Sisiraan nila ang loob ng mga magrarally doon. Hindi lang INC, syempre marami din sasali dyan eh. Bakit? Marami, yung peaceful rally, maraming dumalo eh, na hindi naman INC din eh. Pero hindi naman ganun karami, no? Sisiraan nila ang loob na kesyo binayaran daw. Para yung tao, masira yung kredibilidad niya. Ay, hindi ako binabayaran na. Ay, hindi ako dadalo dyan. Mamaya pagkamalang bayad ako eh. Ganun lang iniisip. Mga kababayan, palabas lang nila yan. Tingnan nyo ha, kung gaano nila pinoproteksyonan yung mga sangkot dyan sa anomalyang flood control. Harap-harapan na tayong ninakawan, pero harap-harapan pa rin tayong ginaganito nila. Diba? Obvious na pinagtatakpan nila. Yung ibang nagtatakip sa kanila mga vlogger, bukod sa bayad, amo nila yon. Loyalista sila. Halos himuri nila ang Marcos. Kaya lahat ng lalabas na mali sa administrasyong Marcos, tatanggapin nilang tama yun. Wag lang masira ang ego nila. Wag lang silang mapahiya sa kanilang mga sarili. At kasi, isipin mo naman, matagal nilang pinagtatanggol ang mga Marcos. Talagang loyalist ako. Tapos babalitaan mo, administrasyon niya ngayon may corrupt. Ay, hindi siya papayag. Kahit nasasangkot yung tambaluslos, hindi rin sila papayag. Tamo ha, mas pinag-uusapan si Marcoleta ngayon kaysa kay Saldi. Papiliin ka. Sino may mas ginawang kasalanan? Si Marcoleta o si Saldi? Hindi kayo sumagot. Si Marcoleta sa inyo? Tapos si Saldi okay lang? Kahit harap-harapan di umuwi sa inyo? Hindi to panaginip ha? Hindi umuwi si Saldi. Bakit? May insertion siya. Bakit di siya umuwi sa Pilipinas? Sige nga, walang paliwanag kung bakit. Nasaan siya ngayon? Ba't di pinaghahanap? Bakit si Senator Rodante Marcoleta ang pinag-iinitan nyo? Sige nga, pakisagot dyan. Pag nasagot nyo yan, o sa mga pinklawan dyan, sa mga loyalista dyan, sa mga gusto sirain si Marcoleta, pag nag-post kayo sa inyong social media na Saldi, umuwi ka na, babaliktad ako, titirahin ko si Marcoleta. Pangako. Pangako. Pag nagawa nyo. Kaso, hindi nyo magagawa yan. Di ba? Kasi may alam kayo kahit konti na si Saldi talaga sangkot. At hindi pwede itong umuwi dahil kakanta to magiging singer. Di ba? Sinong Saldi yon, ha? Yung kapitbahay namin. Di ba? Ngayon, ito. Yung alam naman natin trending lagi. Ilang araw na lang ba mula ngayon? Ano ba ngayon? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wala nang 8 araw. 8 araw na lang. Bukas, 7 araw na lang. Rally na ng 16. Yayanigin ng buong Earth. Hindi totoo lang. Bakit buong Earth? Kasi mapapabalita sa buong bundo to eh. Mapapabalita to sa mga international news na talagang nag-rally ang isang religious group na kung saan ganito ginawa nila. Mapapabalita to talaga. Di ba? At mas marami sasama dito. Hindi ako, example na lang ako, sasama ako eh. Dati, ang kasama ko ng 3 eh. Ngayon, sumama sa akin, 8. hindi ko pinilit yun na. Yung 3 pinilit ko. Yung driver ko, pati isa kong kasama, pinilit ko sila. Pero may trabaho kasi. Pero gusto nila sumama nila. Pero pinilit ko, umabsent ka na. Sabi ko, umabsent ka na. Sige. Diba? Tapos may sumama sa akin na 5. Bali, 8. Diba? Kaya ang estimate ko sa akin sarili, mas marami to. Diba? For transparency democracy. Ngayon, ganito naman. Talagang trending ngayon ang usapang INC saka Marcoleta. Diyan umiikot ngayon ang issue eh.
natatakot na sila sa gagawin ng INC. Ba't kayo natatakot? Kung wala kayong ginagawang kasalanan o walang ginagawa sila, yung junior nyo, ha? Kung talagang may transparency yung junior nyo, hindi kayo matatakot. Bagkos dapat niya hamunin pa nga ni junior eh. O sige, mag-rally kayo. Sige, patunayan natin na mali kami, mali administrasyon ko, dapat ganun eh. Eh bakit natatakot yata kayo mga followers ni junior? At yung mga pink clown, ba't natatakot kayo? Dahil alam nyo si Sara baka maupo na kinakabahan na kayo. Kaya puspusan po sila sa social media eh. Overtime sila eh. Ika nga, double time sila ngayon sa social media eh. Oo. Lahat gagawin na nila. Pinagana lahat ng makinarya. Oo. Kagahapon, nagpuyat ulit ako. Ito ang tulog ko ngayon, siguro 4 na oras lang. Nag-search ako. Alauna na madaling araw, may kagagawa na ng account. 5 na huli ko, pero naghanap ako iba. Wala na ako makita eh. Baka mas marami pa yon. Gano'n mo kagagawa lang ha. Alauna madaling araw kanina, ha? May nakita ako kagagawa lang ng account. Ha? Isa pa lang yung friend. Sabay puspusan sila gumagawa ng maraming account. Pinagagala lahat ng makinarya. Nagsasadip pwersa na ang pink, pati ang loyalista. Hindi lahat ha. Para pabagsakin niyo ngayon yung issue ngayon na Marcoleta tapos rally ng INC o JL man yan o ano man. Pabagsakin nila, sisirain nila kasi nga paranoid sila. Leche, baka maupo si Sara. Huwag naman, baka maupo si Sara. Kawawa tayo. Change career tayo nito. Talagang puspusan ginagawa nila. Mga kaibigan, talagang mapapansin sa social media, walang ibang usapan, INC lang sa Marcoleta. Totoo hindi. Bagawan ng mga iba, pero ibang vlogger, ang focus ngayon na, yung may mga politiko lumalabas, okay, topic yon. Ano yon? Talagang ano yon. Pero yung talagang topic ngayon ng tao, ng mga vlogger, tirahin si Marcoleta at INC. May nakarating sa atin, chismis lang naman, no? Pero baka totoo. No? Pero malaking chance na totoo eh. Natirahin daw ang INC pati si Marcoleta, siraan ng loob na para hindi makadalo, para hindi paniwalaan ng tao. Yan po ang bago nating na resource, na source natin na siguro chismis lang talaga, no? O ito, panoorin natin si Senator Rodante Marcoleta, magbigay po tayo ng mga reaction dito. Ayan. Sen, ito po yung sinabi ni ICI chairperson. Babasahin ko na lamang. Meron na ba? Sige. Ipakinggan na lang po natin. Chairman? As I said, maybe whistleblowers because there is no connection from DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is... Ayun, malinaw nga yan. Hindi talaga nahihirapan siyang i-connecta yes. sa pagitan ng proponent. Yung may kinalaman doon sa pagpapatupad ng project at saka yung empleyado ng DPWH. So mga kailangan nakuha niya ng whistleblower. Yes. So itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman may nagagawa siyang paraan tungkol dyan. So sa mga ito, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba meron kang protection? Ang Estado ang magbibigay sa'yo ng protection. Kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman. Ayaw nila nun. Na mabibigyan mo ng protection yung Diskaya, ayaw nila nun. Dalawa lang kung ba't ayaw nila nun. Yung mga nangingialam ng mga vlogger at yung mga ibang nasa netizen na sampalataya kay Tambalusos pati kay Marcos, ayaw nila mangyari yon kasi pakiramdam nila walang sala yung tao. Eh, hindi pa naman pinagbibintangan eh. Kaya nadaan sa investigasyon eh. Pangalawa, kaya ayaw nila mangyari yon, baka tumuga yung Diskaya, masabi talaga yung mga detalyado. Ayaw nila na mangyari yon. Pero kung transparency ka, gusto nila transparency, hindi naman sa atin galing yun eh. Sa atin ba galing yun? Yung gusto namin transparency? Wala. Ang INC hindi naman sa kanila galing yun eh. Sa inyo rin galing yun. Sinasabi na ng mga ibang religious group, pati kami,
na transparency kasi sa inyo nang galing simula yun, na transparency kayo. Ayun ang hinahanap namin na hindi namin makita na sinabi nyo. Sa inyo rin galing yun, mga kababayan. Di ba? O, kaya hinahanap namin, asa na? Asa na transparency? Sige, asa na? O, kung talaga transparency kayo, ipapatawag nyo lahat yan. Di ba? Talagang yung mga diskaya, bibigyan nyo naman kung ano sa batas. Protection, sige, bigyan mo na ng protection niya para umamin. Kung yun ang paraan para mabigyan na, kung yun ang paraan yung protection na yun na nasa batas para mapaamin ng diskaya, sige, go, bigay natin. Pero sabi ko nga, pang hindi umamin, di bawiin natin. Ganun kadali yun, di ba? Kaya nyo nga na magbendalo eh. Yung tuntunin eh. Yun ang una, yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado, magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that, bibigyan niya ng protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo ng taong nag-a-apply na maging state witness. Pag nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pag maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, para kayo nakahuli ng magnanakaw, hindi nakahuli ng magnanakaw, no? Maraming kasabwat. Nahuli nyo na, nasa custody nyo na. No? Yung mga ninakaw niya, pinapasoli mo kagad. Soli nyo na. Investigasyon muna yon, re-review yung CCTV, baka yung mga kasama yan, hindi naman kasabwat yon, bago ipasoli yung pera. Ganun lang kasimple yon. Hindi papasoli nyo kagad eh. Ginagawa nila kasi para talaga hindi malabas yung katotohanan eh. Alam nila kasi walang isosoli yung pera. Kasi pag nagsoli, katumbas nun pag-amin ng kasalanan. Alam nila ang diskaya hindi aamin ng kasalanan. Kaya gusto nila, ipasoli mo yung pera. Kasi yung mga diskaya, hindi aamin yan. Pag hindi umamin yan, hindi nila isosoli yung pera. Pag hindi sinoli yung pera, walang proteksyon. Pag walang proteksyon, hindi yan makakapagsalita. Hindi, ligtas na naman si Pinsan, ligtas na naman si Insan, ligtas na naman. Diba? Yan yun. Hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan, nagtakot ka dito sa buwan dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta, dyan, si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala. Yan ang mga mahihina utak. Ang dami niyan, milyon din ata yung mga yan. Pati mga pinklawan, Marcoleta, pinapaabat ayaw mo magsoli ng pera sa diskaya. Luko-luko, pag susuli mo ng pera, hindi alam kung magkano yung kinuha niya, nasa under investigation pa, hindi ba bugok tong mga to? Di ba? Ikaw ba naman, sino kayo parang pag sabi nyo magsoli na muna ng pera at si Marcoleta pinipigilan magsoli ng pera ay mga diskaya? Sige nga, kayo nasa taas na dyan, nasa administrasyon ng junior. Kayo na yan, huwag di si Marcoleta. Nasa inyo na ang kapangyarihan. Nasa inyo na ang Blue Ribbon na kay Boy Tago. Nasa inyo na ang ICI. Sige nga, ipasoli nyo yung pera kay diskaya. Sige nga, gawin nyo kung kaya nyo. Ba't di nyo magawa? Kayo na yan, ba't di nyo magawa? Sige nga. Tapos kay Marcoleta sabihin nyo, ayaw pasoli. Ano ayaw pasoli? Andiyan na nga kayo sa posisyon nyo. Pasoli nyo na. Pre na kayo. Wala na sa Blue Ribbon si Marcoleta. Pabayaan nyo na si Marcoleta. Nagsasalita lang siya. Huwag nyo na, ayaw nyo na. Huwag nyo na painggan to. Sige, parang gano'n. Sige. Palagi natin, huwag nyo na painggan si Marcoleta. Inyo na lahat yan. Ipasoli nyo na. Gawin nyo nga. Abangan namin, Sige nga, abangan namin, Gusto pala nila ipasoli ang pera diskaya. Sa 14, mag-resume, di ko alam, ang Blue Ribbon. Sige nga, Boy Tago, ipasoli nyo yung pera. Pati ikaw, Boy, paano to? Iskol Bukol. Sige nga, pasoli mo yung pera. Imbestigahan nyo rin Duterte, Lahat na gawin nyo na. Sige na, gawin nyo lahat. Masasabi nyo? Sige nga, ba't nila ginagawa? Ba't nyo kay Marcoleta sinisisi? Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo nag-iisip. Sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli, hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Malinaw na, Sen.
iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pagdidiligan ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. O, ayan na. Sasabihin, kakampi na naman ni Marcoleta yan. Sus, lahat na lang kakampi. O, ito, bago. Sinabi ni Marcoleta ngayon, ha? Ito, nakakatawa. Tingnan mo, nakakatawa. Ito, makatawa kayo, ha? Agahapon to pinograma sa ganang mamamayan. Sinabi ni Marcoleta, in-upload to ng mga vlogger ni-re-upload. Sabi ni Marcoleta dito, si Saldi ko pwedeng gawing witness. Alam mo, sabi nila, binayaran si Marcoleta ni Saldi. Naku, magkakampi na kayo ni Saldi. Hindi kasabot mo rin pala si Saldi. Tingnan mo! Lahat na lang nagtitistigo labang kitang maluslos. Kakampi ni Marcoleta. Ay! Diyos ko po. Halimbawa, ganito kung si Junior pala, si Junior si Junior na lang. Halimbawa, kumampi kay Marcoleta, ibisigan natin. Baka sabihin nyo, kumampi na si Junior kay Marcoleta, binayaran si Junior. Obvious na Ayaw nilang matuklasan Pati si Saldi, sinabihan ba na makakampi ni Marcoleta? Loko. Ang hihina ng mga kukote ng mga to. Ang hihina, grabe. Hindi naman sinasadya nila Talagang sila likas sa kanila yun Kaya sabi ko, hamunin akong debate ng mga to. 10 milyong katumbas ko. Kaya, Kilala ko yan. Anong ginawa nila? Bandang huli, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na sabi nga ng iba, bakit? Teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may naganap na nakawan doon, no? okay. Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Parang si Saito. Si Saito pumunta sa'yo. Parang ganito may nag-iimbestiga. Yung nag-iimbestiga, kakampi. Kakampi ng kalaban. May nakawan dun sa baryo. Nahuli na Nakawan. 3 nahuli. May isang titistigo na talaga nakakita. Talaga may video pa yung cellphone niya. Ito yung nangyari Ako si investigador, kakampi ko yung nagnakaw Nakita ko may video yung titistigo. Nagpataas ako kamay. Sino dito titistigo? Wala. Edo may sumingit. Ako sir, may video pa ako. Naku, patay. Huwag niyong paniwalaan yan. Abnormal yan, baliw yan. Bayad yan. Ganun ang ginagawa nila. Hindi sir, may video ako. Hindi, buray mo yan. Hindi totoo yan. AI yan. Hindi totoo yan. Pinatakpan niya yung magnanakaw. Ganun po nangyayari ngayon. Kuha niyo ako, gets niyo ako. Ganun nangyayari ngayon. Yeah. Pinagtatakpan nila yung magnanakaw. Diba? Wala ako tinutukoy, tamaan kayo, bato-bato sa langit. Tumama lahat sana sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Pero ingatan niyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kaya na sinabi mo, taga saan ka? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa Oo. Asa ng notaryo mo? Asa ng pamilya mo? Asa ng gano'n mo? Wala. Hindi totoo yan siya, sabi mo. Diba? Ganyan sila. Harap-harapan. Yung mga naman kinakampiya, si Marcoleta daw, yung mga ping, alam nila Alam nila totoo Binabakbakan nila si Marcoleta kasi takot sila maupo si Sara. Takot sila. Nginig sila ang buong laman nila. Matakot si Sara. Sabi nga, Mariosep naman na tao to. Tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So, paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. Yan. Peke yung dokumento daw Sinong maniniwala sa kanya? Ay, ako naniniwala hindi niya pirma yun Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga
sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Aha. Kahit sa munisipyo, ay nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? O ibibigay mo lang ang papeles mo. O pagkata, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po O yan. bibigyan niya na sir. Sabi niya na yun, ngayon may nag-post kasi, wala daw naniniwala sa notaryo ngayon. Pag may nagnotaryo daw, hinahanapan yung abogado. Asa yung abogado? Dapat yung abogado, mamaya sabihin peke ito eh. Ganoon ang nangyayari daw ngayon. May nakita ako nag-post na pag nagnotaryo daw siya, hinahanap niya mismo yung mismong abogado pipirma. Hindi daw yung stamp lang ng sekretary. Bakit? Kasi daw, baka daw sabihin peke yan naman yun eh. Para sigurado. Ako gaya nagagawin ko ngayon mula ngayon. Ngayon gagawin ko. Dapat yung abogado mismo nakarap. Nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirma rin? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganon. Sa totoong buhay. Walang ba? At saka halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit ka pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Mamadali naman. Tignan mo tugma kasi yung tatak nung kay Gutesa, pati yung mga ibang ninotaryo ng abogado na yun, pati yung number. Sino ba naman loko-lokong makakapagdaya nun? Kaya bang hulaan ni Gutesa yun? O kunin yung stamp ng babae, ng abogada, o itatak niya rin sa kanya? Pwede ba may ganun ba? Nahulaan yung number ng stamp niya? Kumpara doon sa iba naman parehas na parehas. Di ba? Ano yung parang tumaya ng loto, jackpot siya? Nahulaan niya yung number ng abogada? Kayo naman, mag-iisip lang kayo. Common sense naman, nag-iisip lang kayo. Magpanotaryo, Kasi magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Yun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, o kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganon mo eh. Tapos gaganon. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mamiyaki pa ng notaryo? Notaryo nga. Anong kikitain niya ron? Di ba? Pwede naman magpanotaryo talaga. Pero si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila. Why? Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Inuusig siya. Hinahanap kung nasa nagtago yung tao pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So sino ngayon? Hindi pa ba nahahalata ng taong bayan? Yung talagang gustong magsabi. Kung nasaan yung pinakamalaking isda, yun ang pinagtatakpan. Yun ang inuusig. Yun ang ayaw suportahan. Lahat na lang, lahat na lang. Pati Diskaya, kakampi ni Marcoleta. Tapos pati si Gutesa, kakampi ni Marcoleta. Ngayon sa comment section, sinabi ni Marcoleta kasi dito, may mapapanood nyo, na si Saldit ko daw gagawing witness. Kakampi daw ni Marcoleta si Saldit ko. Ay, Diyos ko po. Halata na. Pinaina lang kay ni Marcoleta, mga bugok. Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na, sabi pa nung, yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary of blah, 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 blah. Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, kukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, di ba, tumestigo. So, ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Yun ang question. Yan ang question. Di ba? Napaka-eng-eng, pati na yung brand ng maleta. Hindi naman gagamit ng maleta ng 100,000 yun, sabi. Billion yun nakuha, 100,000, hindi makabili maleta? Mali kayo dyan. Dahil sabi ng isang... So, hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sabagay. So, madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganon ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na maalaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan
ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Totoo yan. Halatang-halata naman eh. Okay, pagtanggol nyo ngayon to. Totoo naman talaga. Kaya hindi na rin nagtataka ang mga babae natin na Kasi nga ako, hindi ba? siyempre kayo mismo. At Kayo ako, tutulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge eh. Pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Eh, maring Saan ka damay. Pati yung gumamit nung peke na notaryadong dokumento. Ay, may pananagutan dyan. Sipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas? Na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman. Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung anong hinihingi ng issue. Ang issue lang, yung bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So, napatunayan na hindi nga. Dahil nga, hindi nga siyang pumipirma talaga. Meron siyang taga-pirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na taga-pirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito. Alam mo kawawa naman. Ba't yung abogado na ito mas kinampihan yung mga mali? Hindi para sa akin teorya ko lang dapat kumampi ka po sa tama eh. Taong bayan to, kawawa naman Nasa iyo nakasalalay lahat ng ginawa mo. Pero mo nagpirma siya ng tapos tinanggi mo. Kung sakali ikaw pumirma, tinanggi mo Kung hindi mo tinanggi yun, okay si Gutese, tuloy-tuloy Mapapatunayan na kung siya talaga may sala Kaso tinanggi mo. Yung mga bobo namang kinagat na porket daw notaryo peke na rin yung yung affidavit niya. Ganyang kasasamayan mga yan, mga kababayan. Ganyang kasasamayan mga yan. Ibig pa sabihin, ako, buong buhay ko, nag-aral ako, alam mo, pagka-doktor. Tapos, napapirma ng peke lang yung papeles ko, hindi na ako doktor, hindi na ako totoo. Ganun yung mga yan. Pero alam nila ang katotohanan. Wala naman talagang kinalaman yung notaryo kasi nakapanumpa sa Senado. Gusto lang talaga nila ibutasin niya para walang maniwala, marami sumimpat sa kanila. Marami kasi mga utoto ngayon na sumisimpat siya dyan Diba? Ayaw nila. Isip naman kayo, sino pabibintangan? Sino kukuha ng pera? Obvious na nga yung saldi ayaw umuwi Diba? Magteting naman kayo. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma ng abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siya pumipirme. Ang kinalimutan niya. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din, ng pagkakano, yung notarial details nito, pati yung lugar, lalong-lalo na yung pirma, kung sino man yung pumipirma na yun, sapat na po sa akin yun Halimbawa, binigyan nyo ko ng 10 sample. O Judge, nakita nyo naman, halos pareho. Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo hihingi. O di, okay lang. Hindi pinayagan. So, pumunta siya sa Supreme Court. Tingnan mo, pahingan nyo pumayag ng Supreme Court. Pahingan nyo total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ka, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon. Kanya-kanya kampiyan, Ayaw nila mapahamak kasi dahil sa kanila, mabuko yung tambaluslos. Kaya gusto nila, play safe sila. Tama, hindi ko alam yan. Gawin ang gusto na nangyayari ngayon. Pati yung abogado po yung pirma sa mga notary na yan. Ganun nangyayari ngayon. Takot sila kasi yan naman nakaupo ngayon. Alam nila yung mastermind Di ba?
Obvious naman eh. Ano ba naman kayo? Huwag naman kayo magtanga-tangahan. Diba? Parang yung pang-asar sa INC. Ano ba pang-asar sa INC? Dinuguan daw. Ba? Pinagpipilitan, pwede daw kainin yung dugo. Inaasar ngayon ng INC, puro dugo. Nagpo-post sila mga dinuguan. Iniinsulto nila Diyos, hindi ang INC. Ang pinagbawal ng dugo, hindi naman INC nagbawal nun eh. Maski mga dating daan, maski mga Muslim, hindi kumakain ng dugo kasi bawal yun. Di ba? Iniinsulto nila ang Diyos, pwede daw kumain ng dugo. Sige, kumain kayo. Di ba? Inaasar nila ang INC. Parang ganito mga kapilosopo. Alam nilang mali. Yung doktor bawal. Sabi ng doktor, bawal ka kumain ng makolesterol. Payag sila. Pero pag Diyos na nagsabi, huwag kakain ng dugo, kakain pa rin sila. Ganyan to mga to, kagaya na itong mga to. Simpleng bagay, hindi sila makasunod. Diba? Natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So, hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas. Nakalimutan kasi yan sa sobrang takot niya, sir. Minsan kasi, sir, ang tao nakapagpaparalisa sa kanila, yung takot, pati yung kaba, pati yung paranoid, nakakaparalisa yan, mga kaibigan, ng utak. Member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko i-stop ko. Pakitingnan mo ako nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo sabi sa Blue Ribbon Committee? Wala kami kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman niya yung... Takipan. Takipan. Ayaw nila na sa kanila manggaling yung mismong ebidensya na mapagpapatunay kay Senator Marcoleta na totoo yung pirma ni Gutesa. Ayaw nila noon. Ayaw nila magpakasangkapan sa katotohanan. Isa madaling salita, etong mga to, tingnan mo magrarally INC, magrarally ibang mga tao, kontra sila. Ibig sabihin, ayaw nila na dahil sa mga magrarally, panagutin yung mga taong nangungurakot. Ayaw nila noon. Kokontrahin nila noon. Isa lang ibig sabihin noon, kasabwat lahat sila. Hindi wala ko pinangalanan yung mga tao yan na pumapabor dun sa nangyari na korupsyon sa anomalyang flood control. Kasi bakit kagad kayo sa mga nag-rally? Ang panawagan ng rally, democracy saka transparency. Ba't ayaw nyo? Ayaw nyo kasi ng transparency. Parang si School Bukol. Ayaw ng transparency. Ayaw ng transparency ng mga to. Tsak yan, ayaw. Kasi kung gusto sana noon pa sila, hindi sila bumitiw sa pag-Blue Ribbon. Diba? Mukhang nabig... Meron ba naman mananawagan kang transparency sa BBT ko sa Blue Ribbon? Ano ka? Nasisiraan ng bait? Yan lang yung chairman, sir. O, di ba? O, ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng... humingi po ako ng... Yung Korte Suprema, walang mali yan. Tandaan nyo yan. Tama lagi ginagawa ng mga yan. Matatalino yung mga yan. Pero yung mga nasa baba lang, tingnan nyo. Kopya, kahit na sample po, kahit na tigtatatlong samples lang, sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero. Kaya ang gusto kasi ni Senator Dante Marcoleta, makahingi ng kopya dun sa stamp ni Gutesa, ikukumpara niya. Kung parehas na parehas, pati yung number, tsak parehas na parehas mananagot yung abogado, pati lahat mapapaya mga vlogger na nagsasabi, gumawa daw si Gutesa, saka si Marcoleta ng script para pekein yung notaryo. Mananagot lahat yung mga yan. Diba? Pahiya pala, hindi mananagot. Kasi mananagot, hindi na pananagutin yung mga yan kasi nakikisaw-saw lang yan Mapapahiya. Pahiya kayo ngayon. So, alam na ng taong bayan, nag-iimbento lang kayo kay Marcoleta para panira. Pebrero, Marso. Ito, papakita ebidensya mamaya, makita nyo. April, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. Ito yung pirma, Ito yung pirma, mga kababayan, ayan ayan ayan, yung siya sabi ni Marcoleta ngayon. Copies each. Sample. Ng notaryo ni... Ng notaryo nitong... Ayan Ginrant ng Yung isa, contract agreement. Isa, affidavit of denial. Isa, Gutesa affidavit. Ito, nababasa nyo naman, pare-parehas po ng code, pati number, pati pirma. Paano makokopya ni Gutesa parehas yung code? Ginopya niya? Pati yung pantatak, kinuha niya? Sige nga, mag-iisip kayo. Bakit yung investigasyon ng lang, basta sabi nyo na fake yung pirma, perfect. Pero yung investigasyon yung pinakita sa amin kung paano yung inimbestigahan. Imbestigahan nyo pati yung stamp. Kunin nyo yung stamp sa abogado. Tignan nyo sa mata, tignan nyo kung tama. Itatak nyo ngayon sa papel kung pare-parehas niya. Ba't di nyo ginawa yun? Bakit? Mabubuko kayo na iisa lang ang pumirma kasi tama yung pirma, walang mali sa pirma. Mabubuko lahat. Kasi ito ang susi nila
Ano? Ginrat ng Supreme Court, sabihin natin, Dapat nangingilam dito si Junior eh. Kaso hindi daw trabaho yon. Hindi trabaho ng Junior yan? Hindi trabaho ng presidente yan? May mga nakatalaga dyan? standing that this case has already been Oo. resolved by the blah, 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 Oo. that considering that the request is legitimate, Mhm. your request is granted. O di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Aha. Tatlo sila dahil marami yun eh. Mhm. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin, no? Tulungan nyo na yung clerk of court. Mhm. Dali punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Ah. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ha? Ito yung ano, Supreme Supreme Court Court. eh. Oo po, pero kasi po, sabi ni executive judge, Na naman. sabi ni executive judge, Ah. siya ang magdidesisyon kung anong kopya ang ibibigay sa amin. Kalain mo yan, hihingi na ng kopya para kung may kaparehas, ayaw ibigay. Di ba? Kasi mako-corner na sila eh. Di ba? O, ito, kayo, mga vlogger na kumakalaban kay Marcoleta, sagutin nyo to. Bakit hindi pwedeng ibigay yung papel na isa pang may pirma ng katulad ng kay Gutesa? Bakit? Sige nga, sagutin nyo. Ayaw, nilista naman nila. Mapupunta na naman sa dinuguan, mapupunta na naman sa Gutesa, Marcoleta, scripted. Ganun na naman i-re-upload nila. I-repost yun. Sirain ang kredibilidad ng mga mag-rally. Oh, ganun na naman sila. Ayaw nila sagutin tong issue na to. Bakit? Corner na kayo. So pipiliin niya Yung may pirma na. yung may pirma na, yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. At siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang magdidesisyon, siya ang pipili? Naku po. O baka hindi lamang yung abogada may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Mm-mm. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, Mm-mm. kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Mm-mm. Bakit ganun ang kanyang actuation? Okay. Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Hanggang ngayon. Dapat hindi ako partido sa kaso. Naku. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Mm-mm. Hindi siya partido eh. Mm-mm. Dito, sa sinasabi nyo. Doon bago. sa, Petition nyo yan eh. yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, oo. Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na meron pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yan. So, kinasangkapan ng NBI para lang, pinahirapan pa yung sarili. Hindi, sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, pati, Meron na po kasi ako isang kopya eh. So, pati sa notaryo, dinilihis pa rin yung ano. So, yan ang sinasabi ko, kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? Kasi nga sir, kaya ginagawa ng mga yan, huling-huli na sila, malapit sila mahuli. Lahat ng kaparaan ang gagawin na nila. Yung mga troll inutusan, wala silang pansi, wala silang suporta. Mga troll na lang fake account na lang umaatake. Binabayaran na lang para atake ng mga tutulig sa dyan. Ayaw nila, itigil niyo yung investigasyon tamo. Tuwan-tuwa yung titigil din yung mga yan. Ayaw nila, sir. Ayaw nila niya. May nangyari bang investigasyon sa ICI? Meron, nakasikreto. May nangyari bang investigasyon sa Blue Ribbon? Wala. Bumaba tong boy tago na to. Babalik na naman ngayon. May nangyari na ba ngayon? Wala pa. Isandaang araw na mula na nagsona si Pangulo. Sabi niya wala nangyari. Ikaan niya, para 100 taon lang eh. Maaga pa. 100 taon sa'yo, 100 taon pala. 100 araw? Ano mababa sa'yo? Sko po. So, yan isang example. Meron ka pa yata. Hindi po pala yan, ano. Ngayon lang namin nalaman yan, ha. Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Hindi po ako nagpapalaki. Kayo po, ha. Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw magdesisyon, ikaw magdi-decide. Bakit?
Mm-mm. Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw ang mag-decide? Sinabi ba? Mm-mm. Baka alam na niya na mapapahiya siya. Pag, Ikaw ang nagsabi niyan. Oo. At posible, natutuwa ang sinasabi mo. Oo. So, ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... O kaya nga, ito yung di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... Ano pa yung mga na pagtasakit? Kiyasa? Todo takip sila. O, mga vlogger, pagtanggol nyo pa, yung mga yung mga amo nyo, pagtanggol nyo pa. Sige, pagtanggol nyo. Lumalabas yung totohanan, no? Sige nga. Itong papirma, paliwanag nyo nga to, contract agreement. Affidavit of denial yung isa. Gutesa affidavit. Pare-parehas ang pirma, pati code, no? Nahulaan to ni Gutesa? Kinopya ni Gutesa to? Ha? Yung stamp, yung pirma, kopya lahat? Ha? Nakapagpagawa siya ng ganito? Ang hirap gawin nito. Maski gumagawa ng pirma, mahirap gayahin to. Dahil yung pirma medyo malabo-labo. Sasabihin sa'yo ng papagawa, alam mo yun, yung mga gawa ng susi, kaya nilang kopya yung susi. Pag yung susi mo, ano ba? Ito yung susi mo. Ito yung susi mo. Binakat mo sa sabon. Kaya nilang kopya yung susi. Pero yung pirma, sasabihin sa'yo, ay sir, kailangan yung buo. Yung pirma talaga. Mahirap yon. Mahirap ikain ng pirma. Maliban na lang yung stamp na kuha ni Gutesa, yung stamp ng abogado. Pati yung pirma niya na seal, dry seal. Makuha yon. Mahirap, hindi mahirap. Imposibleng gayahin yung pirma ng ganyan na ganyan. Parehas eh. O sige mga vlogger, ilaban nyo to. Sige nga. Sus naman, kayo naman. Yun lang. Nako. Para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest kasi ito ay notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay pati yung pagiging independent director ng misis nyo, nabanggit, ha? Lahat gagawin. Lahat na. Kung sana, kaya natin kinukwento to, para lumiwanag sa ating mga mamamayan. Kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaan. Wala namang kinalaman ang asawa ko rito. Ayun nga, At na... Independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko, katulad ng insurance company, sinasabi ng corporation code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, kailangan maglagay ka ng independent director. So, halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Sa bangko na yun. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. May connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagano, pati yung binila ng toyo ay... Samantalang... O, diba? Napakalinaw eh. Ganun nangyari sa insurance na yan, mga kababayan. Sa insurance. Hindi porket kasama mo yung Diskaya, yun na yun. Ika niya. Ibig ko pala sabihin, ako may tindahan ako. May tindahan ako, Nasasangkot ang Diskaya ngayon. Bumili sa akin si Diskaya ng aircon. Ano ba, may tindahan ako ng mga aircon, no? Bumili si Diskaya ng aircon. Lahat ng aircon ng bahay ni Diskaya, syempre, sa akin binili. So, sa akin binili, sa akin din ang installation. Tama? So, pag may installation, yung mga tao ko, pupunta dun ngayon sa bahay nila. Tama? Ngayon, sisisihin ako. Naku, huwag kayo dyan. Kakampi ng Diskaya, yung aircon niyang ganun. Ganun kabababaw itong mga to. Alam mo, kasama ako sa insurance ni Diskaya, pagkapares kami ng insurance, damay na rin ako. Tama sinabi ni Jen bumili ng toyo si Diskaya sa'yo, pati yung pinagbili ng toyo, damay na. Ganyan kayo kahihina. Kasi nga, pinagtatakpan nyo. Pag may pinantatakip, tandaan nyo pag may tatakip, ganito mga sinasabi. Sure bull, 100%. Kahit ikwento nyo sa AI, punta kayo sa AI, kwento nyo lahat ng nangyari. Sinabi ko na sa AA yan kinampihan niya Marcoleta. Sinabi, mali itong mga to. Samantalang yung independent director, alam nila ito Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection, affiliation. Kung relative ka, hindi pwede. Ng lahat ng may-ari. Ganon ka neutral, ganon ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yung pinuntahan. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganon ang akala nila. So, pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon Pero may madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re-recycle. May bago, Sen. Ito yung
siguro sabi nun, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Na naman. Pero bago yan, ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan. Kasi nung isang araw po ay... Teka, wala na tayong ano. Ito nga po. Ito po yung itatanong natin eh. Kasi magagalit sila, wala tayong Ito, naganda po tayo. Ano yan? Lumitaw na po kasi yung abogado ni Saldico. Ayan na. Ito yung sinasabi ko kay Saldico. Tingnan nyo, panoorin nyo, ha. Ni-re-upload to ng mga vlogger na mga bayaran. Ang dami ng share. Tingnan nyo, ha. Tingnan mo sinabi, ha. Sabi ni nung attorney, ano mang pangalan nun? Rui Rondain. Rui Rondain. Rui. Ay, ang sabi niya, ay hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Saldico, na umuwi ng bansa. Kasi una-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya ay isabit siya sa puno. Isasabit lang naman sa puno, ikaw naman, no? Pero nakatali yung At ang pangalawa, patiwari ko sa leeg lang. Ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Baka nga naman, totoo naman yun. Kapag alam mo itong nangyari, ito halimbawa, subukan mo halimbawa, umuwi siya at dumaan siya sa Cebu. Ako po. Ha? Baka nga mangyari, kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Oh. Ang sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney, ang sabi ng iba, hindi, gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Orbot. Ayaw siya orbot. Oh, yan siya sabi. Baka may ayaw magpauwi sa kanya. Kasi napakahirap ng pauwilit ang taong to. Diba, iba sila, si Alice, diba? Alice Guo ba yun? Nagtatago na sobrang nahanap pa eh. Eto! Lang yan naman kayo. Pareho yan eh. Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo po yan. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Yan na. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Saldico? Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Totoo, hindi. Meron pang mas mataas kay Saldico. Huwag mo nga ako intrigahin. O ito, mula lang ito po na ere na to, na si Saldico, sinabi ni Marcoleta, pwede maging testigo si witness, si Saldi, pwede maging witness siya. Alam mo, sabi ng mga ng mga pink lawa, pati iba, tamo, nabayaran na si Marcoleta ni magkano binayad siya ni Saldico? Kakampi daw niya si Saldico. Ay! Kapag mahuhuli talaga, kasi malamang kasi, baka gawin ni Marcoleta, kausapin si Saldico kung ikondisyon. Saldico, mami ka na. Para wala nang away-away. Takot sila doon, baka kumanta si Saldico, kasi si Senator Marcoleta, magaling magpaamin to. Kakampi daw ni Marcoleta si Saldico. Ako, naloko na. Ay, sus, Mariosep naman kayo. Lahat na lang, di ba? Kakampi nila si Saldico, pinatakpan nila. Nung sabihin ni Marcoleta, pwede maging witness si Saldico, sabihin nila, binayaran daw ni Saldico si Marcoleta para maging kakampi. Defensive eh. Baka kasi mangyari niya naman, makausap ni Marcoleta sa personal o sa telepono si Saldico at doon umamin sa telepono, through video, through call. O kaya iharap si Saldico through video kasi ipit na kasi may pamilya yun eh. Parang gusto nila palabas, kakampi na ni Marcoleta si Saldico. Ay, Diyos ko po. Obvious na kayo. Alam nila, obvious na sila eh. Kaso wala sila, no choice sila, yun talagang kaya nilang gawin eh. Yun na lang eh. Talaga wala na talaga. Huli na ang lahat bago nyo gawin niya. Huli na. Sa 16, huli na lahat. Parang hindi ako mapaniwala. Ito po ang ating katanungan sa ating mababayan. Naniniwala ba kayo na may bantanga sa buhay ni Saldico kaya hindi siya makauwi ng Pilipinas? Hindi siya uuwi? Maputo na tayo. Hanggang dito na lang po muna tayo, no? Ang daming kalokohan nila, no? Obvious na, no? Ito ay laki, opinion ko lang. Paalam sa inyong lahat.